Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating morning devotion. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 13 verse 1 and 2. The Bible says, "Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation." Atin pong pag-aralan ngayong umaga, government's legitimate authority and the Christian's response. So ngayon, dito po sa ating text, ang ipinaalala dito sa atin ng Diyos ay ang atin pong mga responsibilities as Christian believers sa pagsunod sa Panginoon sa pamagitan po o kaya na mayroon pong kinalaman sa governmental authority. So kaya pansinin po natin, unang-una, notice the sovereignty of God. The sovereignty of God in verse number 1. Sabi po ng Bible, "Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God." Alam niyo po, mga minamahal, tayo po ay pinapaalalahanan ng Diyos na kung saan siya pa rin po ang mayroong supreme authority kahit po sa mga namumuno po sa atin o kaya kahit sino po ang uupo sa posisyon upang mamuno. At maliwanag po na kung saan ang kapangyarihan na mayroon sila, ang sabi po dyan ay ibinigay ng Diyos. Kaya meron pong binanggit po dyan na kung saan ay wala pong kapangyarihan or power ang mga sinumang mga manunungkulan sa ating pong bansa kung hindi po yan ipinagkaloob ng Diyos. So they are ordained of God, ang sabi po ng Bible. Mga kapatid, tandaan po natin na meron pong purpose ang Diyos sa lahat ng bagay kung bakit niya po inalaw ang lahat ng ito. So ipinaalala sa atin dyan na ang Diyos pa din ang may control sa lahat, no? Tandaan po natin, ang sabi po dyan na ang Diyos ang nagkaloob o kaya nag-allow o kaya nag-provide ng authority sa sino mang mamuno sa atin pong pamahalaan. So kaya, ibig sabihin po nito, mga minamahal, ay ang Diyos pa rin ang may control, no? At hindi tayo dapat mag-alala at hindi po tayo dapat ma-discourage sapagkat sa panahong tulad nito ay bagamat mayroon po tayong mga iniisip na kung anumang sitwasyon at marahil ay marami tayong mga katanungan, subalit ang ating Diyos ay hindi po nagbabago. Ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat at siya pa rin po ang may kontrol sa lahat ng bagay. At kaya ang atin pong magagawa bilang mga anak ng Diyos ay ipanalangin po natin ang mga mamumuno sa atin pong bansa, no? So yan po ang nais ng Panginoon na ipaalala sa atin, no? Na kung saan ay ang atin pong primary responsibility ay sa Diyos, no? Ang sabi po diyan, "Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation." So notice also number 2, the submission of the believers. The submission of the believers to the human government. So, yamang alam po natin na ang Diyos ang nag-allow, ang Diyos ang nag-provide ng authority, nag-ordain ng authority sa atin pong mga mamumuno. At ang Diyos pa rin ang may control sa lahat ng yan. Nararapat lamang na tayo po ay magpasakop bilang mga mananampalatayang Kristiyano sa atin pong government, no? Kaya maliwanag po na sinasabi po dyan at ipinahayag po ni Apostol Pablo na ang sino mang labag sa pamahalaan, no? Ang sino mang kontra sa pamumuno ay ang kanya pong kinukontra o kaya kinakalaban ay ang Diyos, no? Sapagkat yun nga, maliwanag na ito po ay provided ng Diyos. Ang Diyos po ang nagkaloob ng kapangyarihan sa sinumang maupo sa atin pong pamahalaan. So kaya mayroon pong punishment mula po sa Panginoon ang sinuman
na hindi po magpasakop, no? Tayo po ay inutusan ng Diyos na magpasakop sa kanila. At higit sa lahat, ipanalangin po natin sila. So kaya yan po mga minamahal ang paalala sa atin ngayong umaga na kung saan tayo bilang mananampalatayang Kristiyano ay dapat po ay ipanalangin po natin ang ating pong government at sila po ay ating pong suportahan sa kanilang mga programa, sa kanilang mga layunin at nawa po ay makamtan natin ang kasaganaan at pagpapala na inaasam-asam po natin sa ating inang bayan. Alright, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa maraming banal, Panginoon, salamat po sa reminder sa amin pong mga responsibilidad sa iyo sa pamamagitan ng aming pong pagpasakop at sa aming pong mga pagtupad sa aming mga tungkulin, sa aming pong government o kaya sa aming po Panginoon na pagsunod sa mga namumuno po sa amin. Hayaan po nawa Panginoon na aming pong gampanan ang aming pong tungkulin as Christian believers na kung saan ay matuto kaming magpasakop sa human government at sila po ay aming patuloy na idulog sa iyo at ipanalangin Panginoon na ikaw pa rin ang siyang Diyos na kung saan ay magkalob sa kanila ng wisdom at ganyan din na sila ay makakilala sa iyo, magkaroon ng takot Panginoon upang sa ganon ay makamtan po namin ang tunay na kapayapaan sa aming pong bansa at higit sa lahat ang kasaganaan at pagpapala na inaasam-asam po namin na sila po ay maging instrumento nawa Panginoon upang maabot namin ang lahat na ito. Tulungan mo nawa ang mga mamamayang Pilipino na kung saan kami po ay magkaisa at aming pong tulungan po Panginoon ang aming pong pamahalaan sa iyo pong gabay na kung saan ay aming pong gawin ang mga tungkulin Panginoon na iniatang po sa amin as Christian believers. Pagpalain mo po ang bawat isa at gabayan sa buong maghapon sa araw na ito dahil ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at Amen.